Himas rehas na sa Quezon City Jail, male dormitory si Senador Jinggoy Estrada matapos nga pong sumuko sa kasong pandarambong kaugnay po ng umano'y kickback sa flood control projects. Alas 8:30 po kagabi nang dalhin siya sa kulungan, galing po yan sa Sandigan Bayan. Siya po'y voluntaryong sumuko. Matapos nga po maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder o pandarambong. Ito nga po'y may kaugnayan pa rin sa 543 million pesos na kickback umano ng senador sa flood control projects na dawit na dati na ho niyang itinatanggi. Bago siya sumuko, hiniling pa ng kampo ni Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang plunder at graft cases laban sa kanya. Una nga pong nagpiyansa si Estrada sa kasong graft pero walang inilaang piyansa sa kasong pandarambong. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Yan po ang tinig ni Senador Jinggoy Estrada. Samantala, nabastusan naman po ang ilang miyembro ng minority bloc nang patayan daw sila ng ilaw at wifi sa plenaryo. Alas 5 ng hapon dapat po ang simula ng sesyon sa Senado kahapon pero tanging ang 11 miyembro lamang ng minority bloc ang sumipot sa trabaho habang absent ang lahat ng taga-majority bloc. Ayon po kay Senador Raffy Tulfo, ginawa raw ito dahil hindi sila nakiisa sa panawagan daw ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya ang siste, hindi natuloy ang sesyon at pinauwi din kalaunan pati ang ilang bisita ng Senado na dapat ay dadalo sa deliberasyon ng plenaryo. Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, is-serve yung warrant, gusto niya pati kami mag-boycott. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Nakita niyo yun? Pati CR may aircon. Ano pa bang benepisyo ang gusto ninyo? Di ba? Sa mga kagalang-galang natin ng mga mambabatas, ano pa bang kulang sa inyo? Oo, ngayon ko nga lang din nalaman na may aircon ng CR nila. Oo. Di ba? Saan ka naman nakakita ng ganong benepisyo, Aaron? At sino nagbabayad ng kanilang electric bill? Sino pa kung hindi ikaw? Hindi po ba? Ano pa ba ang gusto ninyo? Samantala, pinabulaanan po naman ni Senador Raffy Tulfo ang akusasyon ni Senador Jinggoy Estrada na pine-pressure siyang lumipat sa minorya. Bago sumuko po sa kasong pandarambong, humarap po sa isang press con si Estrada. Giit niya ilang ulit daw siyang inalok na talikuran ang majority bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Pero ito'y kanya pong hindi tinanggap. Pero belta po ni Tulfo, parang baligtad daw ang nangyari. Hindi hamak daw na mas kaunti ang minorya kaya bakit sila ang inaakusahang ng gigipit? Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Yan po ang sunurang tinig ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Raffy Tulfo. Nagkasagutan po sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla nang tangkain ang mga operatiba na ihain po ang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Senado kahapon. Hindi pumayag si Cayetano na arestuhin si Jinggoy sa loob ng Senate compound. Dito na siya sinabat ni Remulla at pinaalalahanan tungkol sa naging pagtakas si Senator Ronald Bato de la Rosa nang subukan din siyang protektahan ni Cayetano mula sa mga otoridad. Pero hindi nagpatinag si Cayetano na ini-escortan si Jinggoy hanggang sa pagsuko nga po nito sa Camp Crame. Sir! This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. Yan nga po ang naging sagutang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano.
Samantala, mga kapatid, sa ilang pang mga balita, nagbitbit naman ng mga maleta ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang maghain ito ng tugon sa kinakaharap nitong articles of impeachment. Laman niyan ang mga dokumento kung saan nakasulat ang sagot ng bise sa kanyang impeachment. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga kahilingan nila ay ang pagbasura nga sa naturang articles of impeachment. Kanila din pong kinwestiyon ang constitutionality ng impeachment proceedings at ang pangangalap ng ebidensya ng House Committee on Justice. May hanggang Lunes o June 8 naman ang House prosecutors para po mag-reply o sagutin ang naging tugon ng kampo ng Vice Presidente. Meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence against the Vice President. By the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have gathered answers. So to us, this goes into basic tenets of due process. Sana ma-dismiss itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan. Yan po ang tinig ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara. Samantala, umakyat na po sa 17 ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP Central Luzon, narecover nga po ang 17 biktima pasado alas 4 ng madaling araw kanina. 2 hiwalay pa na bangkay ang narecover din ng mga otoridad kaninang madaling araw. May nakuha ring 11 alagang aso mula po sa pagguho. Sa ngayon, 3 pang biktima ang patuloy na nawawala at pinaghahanap ng mga otoridad. Nga po ang trahedya din mga kapatid na nangyari dyan po sa lungsod ng Angeles kamakailan po lamang. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.